In the right love, your soul can dance and your heart can rest. It is safe without restriction. The Arietas agreed to make the wedding possible at Isa. 2 weeks from now, magaganap na ang engagement party niyo ng anak ni President. I know you're a well-behaved and diligent daughter. So don't disappoint us. Anak na ng presidente ang mismong pakakasalan mo. Tila binuhusan ng isang timbang yelo si Atisa sa narinig. Nanatiling nakataas ang tinidor na gamit niya sa pagkain habang nakatingin sa kanyang ama. Hindi niyo po sinabi sa akin ng tungkol sa bagay na yan. Why, you got problems with that? Singit ng ina niyang si Congressman Elena. Hindi namin sinabi agad dahil hindi pa naman plansyado ang lahat. We had a meeting with the president yesterday and we talked about the engagement. Hindi rin naman nagreklamo ang anak niya kaya wala ka na dapat pang ipag-alala. Paano kapag ayoko pang ikasal? Paano kapag hindi ako pumayag? Halos matunaw si Atisa sa kinauupuan nang maramdaman ang mainit na mata ng mga magulang. What do you mean? Wala ka namang boyfriend, diba? We want to secure your future. As a daughter of a senator and a congresswoman, you have to find a man whose status is as great as your parents. Perfectly fit ang anak ng president doon. Pero hindi ko naman po siya mahal, Daddy. Hindi ko rin po siya kilala. Importante ba yon? Kami nga ng mommy mo nung araw lang ng kasal namin nagkakilala and we clicked. Don't be so picky, Atisa. Anak na ng presidente yon. Pumayag na rin naman kami sa kasal. Huwag mo kaming ipahiya. Madiing pahayag na Senator Jacob. Matipid naman siyang tumango. I'm sorry, Daddy. Busog na po ako. Mauuna na po akong umakyat sa itaas. Hinalikan niya ang mga ito sa pisngi bago bagsak ang balikat na umakyat sa kwarto. Oh, bakit naman nagmumukmo ka na naman dyan sa sulok ng kama mo? Halika nga dito. Dalaga ka na. Mag-aasawa ka na ngayon pero parang dati lang umiiyak ka pa sa akin sa tuwing iniiwan ka ng parents mo kapag may kailangang asikasuhin. Nakangiting saad ni Yaya Melinda matapos nitong pumasok sa kwarto niya. Ayokong ikasal. Paano kapag pangit yun? O kaya matanda? O kaya mabaho? Hindi ko kakayaning matali sa ganoong klaseng lalaki, Yaya. Anong gagawin ko? Napatakip na lang siya sa kanyang mukha. Natawa naman ang matanda. Yun pa talaga yung iniintindi mo. Hindi mo inuna yung ugali. Saka na yun, Yaya. Tolerable pa yun kesa araw-araw akong gigising na pangit yung makikita ko. Parang gusto ko na lang talagang magmadre kapag ganun. Mas lalo itong natawa. Bakit kasi hindi mo na lang sinabi sa mami mo na hindi ka pa handa? Sa tingin mo may choice ako, Yaya. Buong buhay ko, ginagawa ko yung lahat ng gusto nila. Kapalit na rin yun ang pag-take ko ng culinary kesa Paulsay na gusto nila, Daddy. And now, they want me to marry someone that I've never met. Sikat sa social media ang anak ni President. Gwapo yun. Wala akong pakialam, Yaya. I just want to be free and away from this prison. Buong buhay ko, kontrolado na nila. Pati ba naman yung magiging future ko? Malungkot na napangiti ang ginang. Sinuklay nito ang buhok niya gamit ang kamay. Ito yung realidad ng buhay mo, Atisa. Lumaki ka sa makapangyarihan at maimpluwensyang pamilya. Lahat ng kilos mo nakamasid kaya kailangan kontrolado yun. Anak ka ba naman ni Elena Rivera? Dating president's daughter na ngayon ay congresswoman tapos si Senator Jacob pa yung tatay mo. How I wish I was born in a normal and average family. Bulong niya. Napahinga na lang siya at napayakap sa unan. 2 weeks and I will finally lose my freedom. Goodbye single life. Goodbye virgin self. Madidiligan nga ako ng lalaking hindi ko naman mahal. Hindi ako makaiyak, Yaya. Ini-imagine ko pa lang na makikipaghalikan ako sa estrangherong lalaki na susuka na ako. Hindi mo naman kailangang halikan ang lalaking yon sa unang pagkikita nyo. Maganda na sa unang araw pa lang ng engagement party nyo ay makilala nyo na yung isa't isa. Pero paano kapag hindi ko siya nagustuhan? Paano kapag masama pala yung ugali niya at baka saktan lang ako? Nakangiting hinaplos nito ang pisngi niya. Tutulungan kitang tumakas. Hindi kita hahayaang makulong sa ganoong klaseng lalaki, okay? Kagatlabing tumango naman siya.
Magmula ng gabing yon ay hindi na nawala sa isip niya ang katotohanang kaunti na lang ang nalalabing kalayaan niya hanggang sa dumating ang araw ng engagement party. Huwag mo kaming ipahiya ng daddy mo, Atisa. Greet the president and his son. Nakaabang ang mapapangasawa mo sa babaan natin and you have to act like a good fiancé. Understand? Paliwanag ng ina habang nasa sasakyan sila. Opo, mommy. Mahinang sagot niya. This is your time to know your fiancé well. Kailangan niyong mag-act like a sweet couple. Maraming media ang dadalo for sure. Kaya magiging usap-usapan to. Naiintindihan ko po, mommy. I'll act like the Atisa Rivera you'd raised. Elegant, calm, and classy. Good. Make your mommy proud, Atisa. Halos mapaiwasan ng haplusin nito ang mukha niya. Malakas ang kabog ng dibdib ni Atisa nang huminto ang sasakyan at bumukas ang pinto sa gilid niya. Isang kamay ang bumungad sa harapan niya. Just accept my hand, Miss Rivera. Everyone's watching. Madiin na saad ng nagmamay-ari ng kamay. Inis niyang tinanggap yon at hinigpitan ang hawak. Inalalayan siya nito palabas. It's Atisa. I know. Really? How about you? Do you even know my name? Panay ang bulungan nila kahit na halos mabulag si Atisa sa flash na nagmumula sa mga kamera. Matthews Arrieta, 27 years old, the president's son and currently working as a cruise ship captain. I did my research. Hindi ako pupunta dito nang hindi man lang kilala ang mapapangasawa ko. Madiing saad niya sa kabila ng peking ngiti na pinapakita sa camera. Good. What about your first impression? I'm not impressed at all. Sarkastiko siyang ngumiti. How about you? Kilala mo man lang ba ako? Of course. The spoiled brat heiress of Rivera. Daughter of the senator who's involved in dirty business and congresswoman that belonged to the list of involved in flood control anomalies. Am I right? Or may na-miss ba akong ibang information? Asshole! Shh! Calm down, babe. Smile for the camera. Dapat ipakita natin na mahal natin ang isa't isa, right? Napakagat siya sa loob ng labi niya nang ipulupot nito ang braso sa bewang niya. Dahilan para mas lalo silang maglapit. Where's your ring? Paano masasabing engagement party to kung wala kang ring? Nasa iyo pa. Hindi ba nila sinabi? Oh, I forgot. Kakabili ko lang kanina sa Quiapo. Wala ka namang allergy sa mumurahing alahas, right? Nagngit-ngit ang ngipin niya dito. Wala naman. Pero may allergies ako sa mga taong makakapal yung muka. Mas lalo siyang nainis nang tumawa ito. Let's get inside. Naghihintay na dun si na mommy. We'll also get our rings. Panay ang ngiti ni Atisa kahit nasa loob-loob ay gusto na niyang magwala sa inis. Mom, this is Atisa Rivera, my future wife. Pakilala ni Matthews sa kanya. Good evening, Madam First Lady. It's my pleasure to finally meet you po. You really look good in person po pala. Nakangiting bati niya dito. Plastic. Dinig niyang bulong ni Matthews. Hello, Atisa. Ito naman, just call me Tita Jennifer. Total malapit na rin naman kayong ikasal ng anak ko. Ang ganda mo pala lalo kapag sa personal, no? Nasaan yung parents mo? Nasa labas pa po, may kinakausap pa. Good. Dalhin mo si Atisa sa daddy mo, Matthews. After that, get inside and wear your rings. Sure, Mom. Let's go, Atisa. Wala siyang nagawa nang ialok nito ang braso. Humawak siya doon. Dad, Atisa and her parents are already here. Good evening po, Mr. President. I'm Atisa Rivera, the daughter of Senator Jacob and Congresswoman Elena. Taas noong pakilala niya. It's my pleasure to finally meet you, Iha. Halos manigas siya nang bumeso ito. Akala niya'y makakatakas na siya ngunit dumating ang ama niya kasamang ilang mga government official. Inabot ng kalahating oras bago sila nakapasok sa mansyon upang makuha ang singsing. San mo ba kasi iniwan yung singsing? Sinadya mong ilagay sa kwarto mo para madala mo ko dun, no? Inis na reklamo niya nang matira silang dalawa. Asa ka. Iniwan ko lang dito sa sala. Akala mo naman papaakyatin kita sa kwarto ko. Nakasimangot na anito sabay kuha ng isang paper bag. Here, isuot mo. Thank you Napaka-gentleman mo naman. Kaya pala mahal na mahal ka ng parents mo. Sarkastikong anya, sabay kuha ng singsing. Mag-isa niya yung sinuot sa sarili.
Sa Quiapo daw galing pero mamahalin yung brand. Thank you sa effort Totoo ngang hindi nabibili ng pera yung class. Sa Quiapo ko talaga nabili yan. Counterfeit lang. Nakatawang anito sabay upo sa couch. Ikaw na lang yung lumabas dun. Ang sakit na ng paa ko kakaikot Engagement party nga, diba? May engagement party ba na isa lang yung haharap sa mga tao? Sakit mo sa tenga. Mauna ka nang lumabas, susunod ako. Ayoko nga. Nakakasawang kausap yung mga kaibigan ng tatay mo. Puro politika lang yung usapan nila. Naupo siya sa tabi nito at tinanggal ang heels. Maya-maya'y tumunog ang cellphone niya at napabuntong hininga na lang siya. Hinahanap na tayo sa labas. 5 minutes. Anito habang nakapikit. Umayos ka nga. Huwag mo namang ipahalata sa kanila na ayaw mo sa engagement na to. Says the one who displayed fake smiles all the time. Pareho tayong hindi masaya sa setup natin pero pwede ba? Huwag na nating ipahiya yung sarili natin. Saka na natin pag-usapan ang lahat ng kailangang gawin para matigil ang engagement na to pagkatapos ng lahat. We can't afford to tarnish our family's name tonight. Sige na, tara na. Ang dami mo pang sinasabi. Nagsispeech ka na kaagad dyan Inalok nito ang kamay. Lumabas na tayo doon at ipakita na masaya tayo sa engagement na to. Napapairap na tinanggap niya ang kamay nito. Nagsimula na ang totoong agenda ng event pagkalabas nila. Ipinakilala sila bilang newly engaged couple. Hindi niya inaasahang hahalikan siya ng lalaki sa harap ng mga tao. Ang malala ay tumagal pa yon ng ilang minuto, kaya napilitan siyang kagatin ang labi nito. So wild. Akala ko pa naman prim and proper princess ka. Shut up! I didn't give you permission to kiss me. Kailangan pa ba? Future husband mo ko. Future husband, my ass. Ayaw kitang maging asawa. Well, you don't have the choice. Ma'am, harap po dito for picture. Pag-agaw ng isang photographer sa atensyon nila. Thank you. Pilit siyang ngumiti lalo na nang makita ang mariing titig ng mga magulang. What a great actress. Na parang di ka naman lumaki sa ganitong buhay. Hindi ako masyadong nagpapakita sa media, Atisa. Akala ko ba nag-research ka about me? Pero hindi lahat makikita sa internet. Hindi lahat ng tao alam yung lahat ng tungkol sa'yo. Lalong-lalo na yung ugali mo. Right. They said that you're the epitome of elegance. And that's one of the few things they know about you. Hindi nila alam kung gaano kasarap ang labi mo. Akmang sisikuhin niya ito nang muling ilapit ng lalaki ang mukha sa kanya. Careful, Atisa. The whole country is watching. Gustong bang malaman ng lahat na ganito pala ang ugali na nag-iisang anak nila, Senator Rivera? Hindi mabilang ni Atisa kung ilang beses na niyang minura ang lalaki sa isipan. Hindi pa sapat ang pagpapahirap sa kanya dahil si Matthews pa talaga ang naghatid sa kanya pauwi. We have to start planning kung paano matitigil ang kasal. Alam ko naman na pareho nating hindi gusto ang isa't isa. We can't even tolerate each other's presence. Anya, habang nakatingin sa labas ng bintana. Labas na ako dyan sa plano mo. Wala naman akong tutol sa kasal. Are you for real? Pagkatapos mo akong inisin at ipahiya doon, saka mo sasabihin yan? Why? May magagawa ka ba para matigil yung kasal? Can you disobey your parents, Atisa? Para sa sarili kong kalayaan, hindi. Pero para iligtas yung sarili ko sa katulad mong siraulo? Oo. Hindi siya makapaniwala nang magawa pa nitong matawa. Then try. Kung kaya mong sikmurain na masira yung image ng family mo dahil sa pagtakbo mo sa kasal. Imagine, your family's name will be all over the newspaper and international news. Anak ng senador at congresswoman, hindi na palaking tama at suwail sa magulang. That's not true! I know. But people will paint you bad, even if you only want to be happy. That's the reality of our world, Atisa. Then hindi ko pinipili ang mundong to, Matthews. Stop the car! Bababa na ako. Ano? Baliw ka ba? Ititigil mo or tatalon ako habang umaandar. Walang nagawa ang lalaki kundi ang huminto. Sa sobrang pagmamadali ni Atisa, ay hindi na niya nasuot ang heels at naiwan sa loob. Hoy, anong gusto mong gawin ko? Buhatin ka pa sa loob para sumakay. Bumalik ka na. Utos ni Matthews habang nagdadrive nang mabagal upang masundan lang siya. Umalis ka na. Hindi kita kailangan. Ayokong makita ang pagmumukha mo. Tigas talaga ng ulo mo, no? Huwag mong hintayin na bumaba ako para isakay ka sa kotse, Atisa. Ayoko nga sa'yo. Pangit! Umawang ang labi ng lalaki. Batid naman ni Atisa na nadala lang siya ng galit dahil taliwas ang sinabi niya sa itsura nito. Hoy! Foul yun! Wala akong pakialam. Umalis ka na! Si Atisa naman ang napanganga ng ilaglag ni Matthews ang heels niya sa bintana.
at humarurot paalis. Nakakainis talaga. Sa lalaking yun ako ikakasal? No way. Mas gugustuhin ko pang tumandang dalaga kesa makulong sa lalaking may ganong klaseng ugali. Nakapamaang na nilakad ni Atisa ang daan pauwi sa bahay nila. Lingid sa kaalaman niyang nakasunod lamang si Matthews mula sa malayo. Nakasimangot ang mukha nito at masama ang tingin sa babae. Kinabukasan, maagang gumising si Atisa. Sigurado ka na ba talaga sa gagawin mo? Kapag umalis ka, posibleng magbago ang tingin sa'yo ng parents mo. Baka hindi ka na rin nila hayaang bumalik. Nag-aalalang saad ng Yaya Melinda niya habang nagsusuot siya ng hoodie. Wala na akong choice, Yaya. Hindi naman sila makikinig kapag nakiusap pa ako eh. Gusto nila nang makakabuti para sa akin. Pero lagi na lang nilang isinasaalang-alang yung kaligayahan ko. Malungkot na saad niya. Ngayon ko lang pipiliin yung sarili ko. Hindi ko alam kung anong buhay yung maghihintay sa akin pagkatapos kong lumayas pero ayokong makulong sa taong hindi naman ako mahal. Magiging miserable lang yung buhay ko, Yaya. Hinaplos ng ginang ang namamaga niyang mata. Nakatulugan na lang kasi niya ang pag-iyak kagabi. Masaya ako na marunong ka nang tumayo sa sarili mong paa, Atisa. Basta kontakin mo ako kapag nakahanap ka ng lugar kung saan ka magsistay, malinaw. Hindi ako sigurado kung kailan mangyayari yun. Matatrack ako nila mommy kapag ginawa ko yun. Pero promise, Yaya, ikaw ang unang kukontakin ko kapag nakontento na ako sa paglayo. Lalo na kapag tumigil na sila sa paghahanap sa akin. Tingin ko hindi mangyayari yun, Atisa. Unika iha ka nila. At nakatakda kang ikasal sa anak ng presidente. Pero hindi nila ako mahal. At sapat na yun na dahilan para makalimutan nila ako. Walang ibang dala si Atisa kundi lakas ng loob at maliit na halagang pera nang pumuslit siya palabas ng mansyon. Sinakyan niya ang pinakamalayong biyahe ng bus. Nagpalipat-lipat ng sasakyan, sumakay ng pier, at lumulan sa bangka hanggang sa mapunta siya sa isang isla, makalipas ang isang buong araw na paglalakbay. Magandang umaga po, Ale. Pwede po bang magtanong? Anong lugar po to? Magalang na tanong niya sa aling nakasalubong. Ang ganda mo namang bata. Turista ka ba dito? Bibihira ang ganito kagandang babae na bumibisita sa amin. Nasa isla, Crisantita ka, iha. Saan ka ba tumutuloy? Pilit siyang napangiti dahil sa kakaibang titig nito. Hindi po ako turista. Naghahanap po ako ng matutuluyan at saka trabaho. Ganun ba? Sakto dahil naghahanap ako ng mga babaeng bibigyan ng trabaho. Libre din pala yung tirahan. Tawagin mo na lang akong Maria. Hinawakan nito ang kamay niya. Ano pong trabaho? Sasama ka lang sa mga lalaot. I think kaya ko naman gawin yun. Wala po akong dalang resume. Wala rin akong ibang requirements. Ayos lang po ba? Abay, oo naman. Ganda lang naman yung kailangan sa trabaho na to. Pati magandang katawan. Po? Bakit? Hoy Maria! Naka-jackpot ka na naman dyan! Sigaw ng lalaking kakaahon lang sa dagat. Abay, oo naman! Ang ganda, no? Tara doon, iha. May mga kasamahan tayong ibang babae sa bahay. Sanay ka ba sa siksikan? Ayos lang naman po. Hindi naman po ako maarte. Pagsisinungaling niya kahit lumaki siya sa malapalasong tirahan. Mabuti. Bukas ng madaling araw pwede ka nang magsimula. Saglit na nagduda si Atisa sa kakaibang ngiti nito. Nakilala niya rin ang ilang katrabaho. Ang ganda naman ng pangalan mo. Atisa, saan ka ba nanggaling? Mukhang taga Maynila ka. Ang ganda rin ng kutis mo eh. Komento ng babaeng katrabaho niya na si Jackie. Sa Manila nga ako lumaki. Pwedeng magtanong, anong eksaktong gagawin kapag nasa laot na? Ano pa ba? E di bibingwit ng maganda, fresh at mayaman sa nutrisyon ng mga hayok na isda. Maingay na sagot ni Maria na tinawanan ng mga kababaihan. Naku, wala ka bang ibang dalang damit? Ang plain niyang damit mo. May extra duster ako, papahiramin kita. Ako nga pala si Christina. Huwag kang mahiyang magsabi kapag may kailangan ka ha. Pare-pareho lang naman tayo naghahanap buhay dito. Parang may kamukha siya, no? Hindi ko lang maalala kung sino. Pero parang nakita na kita sa social media. Sikat ka ba? Usisa pa ni Jackie. Hindi, pero marami nang nagsasabi na maraming araw akong kamukha. Ganda no? Kutis perlas at maganda yung hubog ng katawan. Mayabang na saad ni Maria. Oo na, Mama Sang. Pero remember, sa amin ka pa rin kumita ng malaki kaya
Wala ka dapat favoritism, sagot ni Christina. Tahimik lang ang dalaga habang pinapakinggan ang mga tao. Kinabukasan, maaga silang gumising upang sumama sa papalaot. Sumunod lamang siya sa ginagawa ng mga to. Laking pagtataka niya nang pilitin siyang umakyat sa lubid, paakyat sa nakatenggang cruise ship. Christina, anong gagawin natin dito? Akala ko ba manghuhuli tayo ng isda? Kinakabahang tanong niya. Oo nga, manghuhuli ng isda. Yan o. Pinag-aagawan ka na agad ng mga tingin nitong mga tigang na seaman. Mamili ka na lang dyan. Lahat naman sila masasarap. Nakatawang sagot ni Christina na kaagad lumingkis sa isang lalaki. Jackie, ayoko na dito. Uuwi na ako. Ano ka ba? Sa umpisa lang naman yan, masasanay ka rin. Sige na, lumapit ka na sa mga yun. Takam na yung mga ugag na yun, oh. Nakakatawang sagot nito. Yun yung gusto ko, mukhang fresh pa. Sige na, Jackie, magbibigay ako ng malaking tip. Halos masuka si Atisa sa narinig. May kanya-kanya ng lalaki ang mga kasamahan niyang babae. Sa takot na malunod, ay naisipan na lamang niya na tumakbo. Ngunit isang pamilyar na bulto ang pumigil sa kanya. What's happening here? Nagpapapasok na naman kayo ng mga babae? Nag-umpisang tumulo ang luha ni Atisa. Tahimik din siyang humihiling na si Matthews nga yung lalaking yun. Jackpot si Captain! Gusto ko sana yung mistisa kaso siya na yung kusang lumingkis sa'yo eh. Sige na, sa'yo na yan, Captain. Magpakasaya ka muna bago magtrabaho ngayong gabi. Tukso ng isa sa mga kasamahan nila. Mas lalong napahawak si Atisa sa damit ng lalaki. Ayoko na dito. Iuwi mo na ako, please. Wait, what? Mariin siyang inilayo ng lalaki upang makita ang mukha niya. Ilang beses na napamura ang lalaki. What are you doing here? Hindi siya nakasagot. Mas lalong umigting ang panga nito. Dumoble ang kaba sa dibdib niya nang hatakin siya nito papunta sa kung saan. Kahapon ka pa hinahanap sa akin ng parents mo. Ngayon malalaman ko na isa ka sa kanila. Kailan pa? What did you do to yourself, ha? Napapikit siya nang pumasok sila sa isang kwarto at isinandal siya ng lalaki sa pinto. How long has this been going on? Alam ba nila? Tipid siyang umiling. Speak! Hindi ako nagbabasa ng isip. Bakit nandito ka? Alam mo bang trabaho ng mga babaeng yun? Ang sabi kasi nila, sasama lang ako sa paglaot tapos mangunguha kami ng isda. Hindi ko alam na ganito pala yung trabaho nila. Hindi nila sinabi. Hindi ko alam. Wala akong alam sa tunay na trabaho nila. Paulit-ulit na anya habang humihikbi. Napamura ulit ang lalaki at saka siya niyakap. Mahigpit naman niyang ipinulupot ang braso dito. Tahan na. Hindi ko hahayaang hawakan ka nila. Huwag ka nang umiyak. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kapag wala ka dito. Don't flatter yourself, Atisa. Hindi mo alam, baka serbisyo mo rin yung hanap ko. Aray! Ayos ka na nga. May lakas ka ng mamalo eh. Hindi ka kasi nakakatuwa. Alam mo bang sobra yung kaba ko kanina? Grabe yung tingin ng mga kasamahan mo. I'm so sorry for that. Hindi ko napapayagan ulit ang pag-akyat ng mga babae dito. It's just happened that I let my first officer be in charge while I'm at rest. Ganyan ba talaga kayo? Bakit may ganitong gawain? Hindi ba yung iba sa kanila may asawa na? You've been sheltered almost all of your life. And you don't even know about the reality of life. Like here's a ship. Just keep your question to yourself, little dove. And you'll lose your mind kapag nalaman mo kung gaano karumi ang mundo. Hindi Little Dove yung pangalan ko. Inis na saad niya. Alam ko yung tungkol sa mga prostitute pero hindi ko alam na pati ba naman sa dagat may ganitong gawain. Ginagawa mo rin ba yun? Nahigit niya ang hininga ng haplusin ng hinlalaki nito ang baba niya. First, I want to call you Little Dove because like Dove, you're too pure, innocent, and the epitome of gentle princess. And no, Little Dove, hindi ako basta-bastang gumagamit ng babae. So may experience ka na? Humina ang boses niya. Why? Does it matter? Napanguso siya. Ako wala pa. Namula siya nang marinig ang mababang tawa nito. I don't know if I need to know about that, but fine. Since I'm your future husband. But if being engaged with me leads you to your kalokohan na lumayas, I'll put that in mind. I'll be gentle on our first night. Asa ka, hindi kita papakasalan. Yun ay kung makakalayo ka pa sa akin ngayon. You'll be staying here for as long as I want. I will contact your parents and tell them that you're with me.
bago pa kumalat sa media na nawawala yung fiancé ng President's son. Pagkababa natin, babalik ka sa mga magulang mo para humingi ng tawad. Ayoko! Mas lalong inilapit ng lalaki ang mukha sa kanya. Don't test my patience, Atisa. Muntik na akong bumaba ng barko kanina nang malaman kong nawawala ka. Wala ka naman palang pinagkaiba kina mommy. Pare-parehas lang kayo na gustong kontrolin yung buhay ko. Nakita niyang natigilan ito. May choice ba ako? Malamang wala. Kesa naman lunurin ko yung sarili ko makatakas ng dito. Fine, I'll accept my destiny. Masaya ka na? Dahan-dahan nitong hinaplos ang pisngi niya. Don't worry, I'm not going to control you while you're in this ship. You can do whatever you want as long as it doesn't cause you harm. Sinasabi mo lang yan para hindi ako tumakas. Trust my words, little dove. You're too fragile that I would want to put you in a cage. But I also want to see you happy. Kalimutan mo muna lahat ng inaalala mo sa lupa. For now, I'll take care of you while you're here with me. Hindi siya sumagot ngunit sapat na yon upang makontento si Matthew sa usapan nila. Inasikaso siya ng lalaki bago ito bumalik sa labas. Nahiga na lang ang dalaga sa kama ni Matthews dahil wala siyang tapang na sundan nito. Ano namang gagawin ko dito? Hindi naman niya ako masasamahan dahil may trabaho siya. Bakit hindi niya na lang ako iuwi? Reklamo niya. Maya-maya hinatak na siya ng antok. Nagising na lang siya nang gumalaw ang kama. Continue sleeping. Madilim pa sa labas. Bulong ni Matthews na tumabi sa kanya. Bakit dito ka matutulog? Inaantok na tanong niya. Because this is my room and bed. Ikaw lang yung nakikitulog. Kung ayaw mo, ikaw na lang yung matulog sa sahig. Susama ng ugali. Hindi ka ba magtatrabaho sa labas? Baka mamaya bumangga sa iceberg yung cruise ship. Or may umataking pirates. Lulubog tayo. Pinitik nito ang noon niya. Tapos na yung duty ko for tonight. My first officer will handle the work outside. Matulog ka na. Maaga pa tayong gigising bukas. Iuwi mo na ako? Nope. Anong gagawin mo dito? Baka mamaya malaman nilang may binabahay ka dito O kaya mag-investigate sila kapag nasa ibang bansa tayo. Anong gagawin mo? I'm the president's son and you're the senator's daughter, little dove. Napakagat na lang siya ng labi at muling napapikit. Hinayaan kitang tumabi sa akin ngayon kasi inaantok na ako. Bukas na bukas, hanapan mo ko ng ibang kwarto. NPA ka lang dito, Atisa. Huwag kang masyadong demanding. I'll contact your parents if I was lucky enough to get some signal. For now, enjoy your freedom. Kinabukasan ay wala na si Matthews nang magising siya. Naligo siya sa banyong nakakonekta sa kwartong yun. Wala rin siyang choice kundi gamitin ang damit ng lalaki. Good morning, ma'am. Here's your breakfast. Our captain wants to inform you that he'll be here at lunch. Nakangiting bungad ng babae nang pagbuksan niya ito ng pinto. Thank you. Kinuha niya ang tray ng pagkain. Merong tila balcony ng kwarto kaya naman nagawa niyang makakain sa labas habang pinagmamasdan ang karagatan. So this is what freedom feels like. Away from any responsibilities, from the eyes of the people, and away from my parents who control almost every move I make. Nakakatakot naman bumaba sa barko. Baka hindi na ako sanay bumalik sa dating ako. Nanatili lang doon si Atisa hanggang sa dumating si Matthews. You could have chosen any decent clothes aside from that. Lalabas ka na isang oversized shirt at boxers lang yung suot mo? E di sana naghubad ka na lang. Kaagad na sermon pa nito sa kanya. Excuse me, first of all, wala akong kadaladalang damit bukod sa mga suot ko kagabi. Decent clothes baka mo? E sa itong mga damit na to, bakit kasi hindi disente yung mga damit mo, Captain? Pumasok ka na't magpalit. Sa labas tayo magtatanghalian. Ayoko, dito lang ako. Atisa. Ayoko nga. Wala naman sa akin yung plato mo, diba? Ikaw na lang yung kumain, busog pa ako. Ang dami mong pinadalang pagkain eh. I'll tour you around sa cruise ship. Eh di sana kanina mo pa sinabi. Wait mo lang ako Saan ba nakalagay yung mga pants mo? May kasya ba sa akin? Pigil niya ang ngiti habang naghahalongkat sa cabinet nito. Nang makontento sa suot ay tinur siya ng lalaki habang papunta sila sa mga kainan. This is the main deck, Atisa. Usually dito tumatambay yung mga guests and since it's an open area, ramdam nilang nasa dagat talaga sila. The view also helps to keep our guests relaxed during the trip. Ang ganda naman dito. Magkano naman yung bayad para makasabay sa cruise ship na to? You need at least 6 digits to be able to afford the cheapest ticket, Atisa. Wow, ang mahal naman pala. Though gets ko naman kasi luxurious naman talaga yung view and the service. Pero hindi pa kayo karmahin yan. Joke, nakasimangot ka agad.
Doon naman tayo sa kabila. Ano yun? Saglit pa silang muling naglakad. This is the indoor promenade. I call this mini city dahil nandito lahat ng shops, services, and cafes para sa mga guests. OMG! Pati Prada nandito. Yes. You wanna go inside? Tsaka na, wala akong perang dala. Sa iba naman, I need to divert my attention. Or else baka mangutang ako sa'yo. It's fine. You can have my cards. Hindi pa naman tayo kasal, no? Sige na, ayos lang ako. Saan naman yung next? Napabuntong hininga na lang ang lalaki at muli silang naglakad. Halos hingalin si Atisa sa lahat ng pagitan ng bawat destasyon nila. Minsan na ilang escalator pa yung kailangan nilang pagdaanan. This is the Captain's Bridge hallway. Hindi kita dadalhin sa loob dahil baka ma-distract mo na naman yung mga kasamahan ko. Sinamaan pa siya nito ng tingin. But this is where the real work happens. Distract na naman. Bakit? Ano bang ginawa ko sa kanila? Inakbayan siya nito at giniya papunta sa elevator. Let's go to the food hall. I'm hungry. Wala naman akong ginagawang masama ah. Sa paanong paraan ko ba sila na-distract? Trust me, little dove. You could attract the attention of all men even when you're not moving. Bulong ni Matthews nang magmakulit pa ito sa kanya. Napalunok na lang si Atisa nang makulong sila sa elevator. You'll stay here for the whole 2 weeks. Walang signal kaya hindi natin makakontak yung parents mo. You better wish that they will not going to contact the media or else nakadisplay na sa buong bansa na nawawala ang tagapagmana ng Rivera. Okay lang. Sasabihin ko naman na kinidnap mo ako eh. Tumawa pa siya ng malakas. Do you think that's funny? Paano kapag hindi kita inuwi? Nanlaki ang mga mata niya ng cornerin sa nito. Be careful with your words, Atisa. Hindi ka makakabalik sa inyo hanggat hindi dumadaong ang barko. You'll stay here with me and will behave like a good girl that you are. As expected, you are controlling like my parents. I'm not controlling you. I'm just making sure that you'll not do something stupid to put your life in danger. Hindi ka lalabas sa kwarto ko kapag hindi ko sinabi, okay? Labag sa loob na tumakbo siya. Bumukas ang elevator at nauna na siyang lumabas. And Atisa, ano? Napahinto siya. Don't go anywhere near my male staffs. Hindi ko gugustuhin na magkaroon ng aksidente habang nasa gitna tayo ng dagat. Mahina ngunit may diin itong saad. Nang pumasok sila sa food hall ay kaagad na napunta sa kanila ang atensyon ng lahat. Inilagay naman ni Matthews ang braso nito sa bewang ng dalaga na ikinabigla niya. What do you want to eat? Kahit ano na lang. We have different dishes here. Choose whatever you want. Kahit ano na nga lang. Kung ano na yung sayo, yun na lang din yung sa akin. Okay. Nakangiting tugon nito. Kaagad pinagsisihan ni Atisa ang desisyon nang bumalik si Matthews kasabay ng mga staffs. Ano yan? Dalawa lang naman tayo, hindi natin kayang ubusin yan, Matthews. Trust me, Atisa. Hindi mo mamamalayan mamaya na wala nang natira sa mga yan. How about desserts, ma'am? Captain? Isi-serve na po ba namin kaagad? Nope, okay na to. Hindi rin namin mauubos. Serve it right after we finished our meals. Thank you. You can now leave. Maotoridad na saad pa nito. Sinamaan niya ito ng tingin nang maiwan sila. Pinapataba mo ko, no? Hindi ka naman kaagad magigay ng weight after mong kumain ng ganito karami ngayong araw. Dig in, Atisa. Hindi ka mabubusog sa pagtitig sa pagkain. I can't. Bulong niya. Bakit naman? Mabilis akong tumaba. Kahit nga kumain lang ako ng isang conang ice cream. Makikita na kaagad yung changes sa body ko. My mom would go crazy if she learned that I ate all of these. As if naman malalaman niya. Kumain ka na. Hindi kita isusumbong. Mas lalo niya itong sinimangutan. I'll just have this for the sake. Okay na to dito. You can now start eating. Inis na napaismid ang lalaki. Tumayo ito at nagsimulang lagyan ng pagkain ng plato niya. Kumain ka na. Huwag mong hintayin na ako pa yung magsubo sa'yo, Atisa. You're so controlling, bulong niya. I am not controlling you, Atisa. I'm different from your parents. Gusto ko lang masigurado na maayos yung lagay mo habang nasa poder kita. You can't just starve yourself and call it a diet. It's no longer healthy. Hanggat nasa poder kita, gawin mo yung lahat ng gusto mo at kainin mo lahat ng cravings mo. I'm not stopping you. But please be mindful with your health. Why are you doing this? Doing what? Taking care of me. As if I'm your responsibility.
You are my responsibility, Atisa. Punong diin na nito. Because I'm your fiancé, right? Of course. You're my future wife. Hindi kita pwedeng pabayaan. Mabagal siyang napatango. Unti-unti niyang ginalaw ang mga pagkain sa harap. Habang kumakain ay tila sumisikip ang dibdib niya sa tuwing iniisip na dahil lang sa ganoong responsibilidad, kaya ganoon ang pagtrato sa kanya nito. Ngunit habang mas tumatagal sa barko ay mas lalong naguguluhan si Atisa sa nararamdaman. Kasalukuyan silang nasa foredeck ng cruise ship. Malakas ang simoy ng hangin at tila walang katapusan ang dagat mula sa kinatatayuan nila. My lawyers are now processing your papers. Once na magland yung barko na to sa next country natin, we'll have to use my private jet to travel back in the Philippines. You have to prepare yourself facing your parents. Alam na nila ngayon na magkasama tayo but I don't think that it'll lessen their anger towards you. Pahayag ni Matthews habang nakasandal sa safety railings. Pwedeng favor? What is it again? Muli siyang napabuntong hininga. Pwedeng magmuna nating pag-usapan ng tungkol sa mga obligasyon ko sa Pilipinas habang nandito ako. Pati na rin yung parents ko. I want to enjoy this trip kahit na nandito lang ako by accident. At least, for the last time, I want to feel this kind of freedom. Yung malayo ako at walang kahit na anong kailangang tuparin. Of course, little dove. Bulong pa nito't inayos ang tikwas ng buhok niya. Susulitin pa natin ang 3 days mo dito. But I promise you, Atisa, hindi ka nababalik sa ganoong klaseng buhay pagbalik natin. I'll protect you from your parents. Hindi niya na napigilan ang sarili at nayakap ang lalaki. Thank you. You're welcome. I'm sorry if sometimes you felt like I'm controlling you. But trust me, Atisa. Gusto ko lang na masigurado na healthy at safe ka. I know. Kaya I'm sorry din kung nasabihan kitang controlling last time. It's okay. I understand you. Hindi mo naman sadyang ipapahamak yung sarili mo eh. Hindi ka sure. Baka mamaya pagising mo wala na ako sa tabi mo at tumalon na pala ako sa dagat. Papalayo sa'yo kasi ayaw kitang pakasalan. Napangiwi siya nang humigpit ang yakap nito. Don't joke like that. Ang OA mo naman kung makayakap. Dudurugin mo ba yung buto ko? I am serious, Atisa. Kung kailangan kong itali ka sa tabi ko habang nagtatrabaho, gagawin ko. Ay okay yun. Gusto ko ring makita kung paano yung sistema nyo sa itaas eh. Sure. I'll bring you there before we leave. Saan mo pa gustong pumunta? Sa ilalim. Gusto kong makita yung loob. Baka may tinatago kayong mga katawan ng tao dun eh. Natawa naman ang lalaki. O bakit? Sa bagay, nasa dagat na tayo, baka tinapon na lang dun no? For an innocent and fragile girl like you, you have a very dark humor. Ngayon ko lang nalabas to, pagbigyan mo na. Fine. I'll just endure it. Napaka-OA. Humiwalay siya dito at hinarap ang dagat. Pero may tanong ako sa'yo, Matthews. Bakit ang pagtatrabaho sa barko yung pinili mo at hindi yung politika? Hindi ka ba pinagalitan ng parents mo at pinigilan man lang? Nahigit niya ang hininga nang cornerin nito ang katawan niya gamit ang braso. Of course they get mad when they learn that I'm not taking Posay. Pero wala naman na silang magagawa kasi matigas yung ulo ko. Hinayaan na lang nila ako nang makita nilang masaya ako sa ginagawa ko. Ang galing naman. Wala ka talagang balak na sundan yung yapak ng daddy mo? No, never. Natatawang anito. Kaya nga ako nagtrabaho sa barko para malayo sa gulo ng lupa eh. Politics is dirty. I don't want to involve myself. True. How about you? I graduated culinary arts. Hindi ko lang nagamit dahil hindi ako hinayaan nila mommy. Yun na yung deal eh. I get the chance to pursue my major but I couldn't work in that field. Hindi raw bagay dahil malayo sa linya nila. Gusto nilang ipahawak sa akin yung company nila pero wala pa silang tiwala now dahil wala rin akong interest eh. But if you'll be given a chance, what will you do after graduating? Napangiti siya. Siyempre magtayo ng sariling cafe and bake shop. Pangarap ko yun nung bata pa ako eh. What if I tell you that those dreams are still possible? Ano ka ba? Kahit yata si Lord hindi kayang palambutin yung parents ko eh. At saka matagal ko nang tinanggal na hanggang pangarap na lang yung mga yun. Dahan-dahang inikot ng lalaki ang katawan niya upang magkaharap sila. It's never too late, Atisa. Bakit? Sinasabi mo bang kapag pinakasalan kita, bibigyan mo ako ng freedom? Yes. Walang pag-aalinlangan na sagot nito. Ramdam niya ang hininga ng lalaki sa lapit nila.
Pero ayoko na yun yung maging rason kaya mo ako pakakasalan. Of course, I'm not stupid enough to do that. Nahigit niyang hininga nang dumaplis ang labi niya sa lalaki. Matthews, napapikit siya ng siilin ng lalaki ang labi niya. Ilang minuto ang tinagal noon, ngunit hindi tulad noon ay sinabayan niya lang ang paggalaw ng labi nito. Taste sweet. I want more. Teka, hindi pa ako makahinga eh. Mababa itong tumawa. Fine. That's enough for tonight. Baka hindi ko mapigilan yung sarili ko at mauna yung honeymoon natin. Ikaw, bahala ka dyan. Sa labas ka matulog ah. Namumulang saad niya at padabog na iniwan nito. Nang makabalik sa kwarto ay kaagad siyang nagtalukbong ng kumot. Hey, kiss lang naman eh. Wala naman akong ibang gagawin. Unless, magtigil ka nga Matthews. Hindi ko pa rin nakakalimutan na binilhan mo ko ng singsing na galing sa bangketa kaya magpakasal kang mag-isa mo. Hindi siya makapaniwala nang humalakak ito. Eto ba yung dahilan kaya ayaw mong magpakasal sa akin? Sige, ibibili kita ng singsing na hindi galing sa bangketa. Tig 299, ayos na? Bahala ka. Kahit sa bangketa ka nang din magpakasal. Pinilit ng lalaki na hatakin ng kumot. Wala siyang nagawa nang matanggal nito at kaagad na umibabaw sa kanya. Sorry na, huwag ka nang magalit. Mukha ka ng kamatis oh, pulang-pula ka. Nakakabwisit ka kasi. Shh, natutulog na sila. Baka mamaya kung anong isipin nila kapag nakita nila tayo. Ayos lang, wala naman tayong ginagawang masama eh. Ay, wala ba? Sinamaan niya ito ng tingin. Natawa na lang ang lalaki at inakbayan siya. Sa susunod na sasakay tayo ng cruise ship, sisiguraduhin kong mas mag-e-enjoy ka. Hindi kita masyadong nalibot dahil may mga obligasyon pa ako. Ayos lang naman. Nag-enjoy naman ako kahit na madalas nasa kwarto lang ako. Kabisado ko nga mga bawat placement ng gamit mo dun eh. Kesa naman expose kita sa iba't ibang tao. Bakit naman? Masaya din magkaroon ng bagong kaibigan no. Ang gagwapo pa ng mga foreigner. Oh, bakit ganyan ka na naman makatingin? You're staring at them? Bakit? Masama ba? May batas ba dito na bawal silang tignan? Yeah. And as a captain, I will implement that tonight. Ang OA mo. Hindi ko naman sila crush no. Who's your crush then? Wala. Akala mo ikaw no, asa ka. Nakangiting tinanaw nito ang dagat. Sa tingin ko hindi lang paghanga to. Mukhang mas malalim pa. Anong ginagawa mo sa akin, Matthews? Paanong napunta sa masarap na pakiramdam ang dating nagiinit na ulo ko kapag nakikita ka? Saglit silang natahimik habang tinatanaw ang madilim na gabi. Sinulit ni Atisa ang mga sumunod na araw na nasa barko sila. Pakiramdam niya ay isang kisap mata lang nang makababa sila at muli siyang tumungtong sa mansyon nila. Diyos ko po Atisa, mabuti naman at bumalik ka. Sinabi kong kontakin mo ko, bakit ngayon ka lang nagpakita? Naiiyak na saad ni Yaya Melinda habang patakbo sa kanya. Pinag-alala mo kung bata ka, ano bang nangyari sa'yo? Alam ba nila ma'am na uuwi ka ngayon? Sorry Yaya. Hindi na kita nakontak. Madalas kasing walang signal sa barko eh. Mahinang paliwanag niya. Napakagat siya ng labi nang titigan nito ang kasama niya. Si Matthews nga po pala. Yung captain ng cruise ship kung saan ako nanatili ng ilang linggo. Napapikit na lang si Atisa nang maramdaman ang madilim na titig ng lalaki. Hello po. I'm Matthews Arrieta. Arrieta, hindi ba ikaw yung anak ng presidente? Ang mapapangasawa ni Atisa? Opo, I'm her fiancé. Ibig sabihin siya yung kasama mo sa mga araw na nawawala ka, Atisa? Opo, Yaya. Nandyan na po ba sa loob si na Mommy? Kaya pala hindi sila pumasok sa trabaho ngayon. Oo, nandito sila sa sala. Tara. Magkahugpong ang kamay nila Matthews na pumasok. Kinakabahan ka ba? Don't worry. Hindi kita iiwanan sa kanila. Bulong pa ni Matthews. Paano kapag hindi nila ako tinanggap? Lalayas ako tapos babalik ako ngayon. Then I'll take care of you. Kahit na captain lang ako ng sinakyan mong cruise ship, ay may pakialam pa rin ako sa'yo. Napairap siya sa lalaki. Hindi ko naman alam kung anong gusto mong marinig kapag pinakilala kita eh. Ayos na nga Tisa. Kahit driver pa yung pakilala mo sa akin, hindi ako magrereklamo. Totoo? How about sugar daddy? It's fine with me. You can have all my wealth. I don't care. Napangiwi na lang siya. Natahimik silang pareho nang madatnan ang mag-asawang Rivera sa sala. Mommy, bulong niya at yumakap dito. I'm sorry po.
Thank you for bringing her back, Matthews. Saad ng daddy niya. Puro sakit ng ulo na lang talaga ang binibigay ng batang ito. Maiintindihan ko kung hindi na itutuloy ng daddy mo ang kasal. Nakagat ni Atisa ang labi nang marinig ang sinabi ng ama. I still want to continue the wedding, Senator. Pero mas maganda kung idadelay na muna natin at wag madaliin. Let's give Atisa a time. I agree. Ayoko rin namang putulin yung kasunduan natin dahil ilang linggo rin kayong naging magkasama sa barko. I won't be surprised kung may nabuo na sa tiyan ng anak ko. Pareho silang nagulat sa sinabi ni Elena. Don't worry, Congresswoman. I never touched your daughter. I have a high respect for my woman. Right, little dove? Namumula siyang napatango. Inalagaan lang po talaga ako ni Matthew habang nasa barko kami. Kahit na madalas siyang abala sa trabaho, hindi niya ako pinapabayaan. Kita mo na, Atisa. Nakaistorbo ka pa talaga ng trabaho ni Matthews. Kung hindi ka lang sana naglayas at pinairal yung katigasan ng ulo mo, di sana maayos ang pagtatrabaho naming lahat. Don't talk to her like that, Senator. I'm not mad about what she did, so I hope we'll move forward from what happened. At isa pa, nabigyan din kami ng chance ni Atisa para makilala yung isa't isa habang nasa barko kami. Really? Mabuti naman kung ganon. Sarkastikong sagot ng ginang. Nakahinga na lang ng maluwag si Atisa nang makaalis na ang magulang niya, makalipas ng kalahating oras na diskusyon. Pumunta sila ni Matthew sa garden. Eto, magmerienda na muna kayo. Mukhang mahabang biyahe ang pinagdaanan nyo bago nakarating dito eh. Inilapag ni Melinda ang tray ng pagkain sa mesa. Tawagin nyo lang ako kapag may kailangan kayo, okay? Ire-ready ko na rin yung paliguan mo, Atisa. Sure akong hinahanap ng katawan mo yung bathtub sa kwarto mo. Thank you, Yaya. You're the best. Niyakap pa niya ito. What are your plans now? Tanong pa ni Matthews nang maiwan silang dalawa. Tatakbuhan mo pa rin ba ako sa kasal? Paano kung sabihin kong oo? I understand, Atisa. But I won't let you go. What do you mean? You can cancel the wedding or cut off your family's tie with mine. But I won't give up on you. Hinaplos nito ang pisngi niya. Bakit? Bakit ano? Bakit hindi mo ako pakakawalan? Knowing na napadpad ako sa barko dahil sa tinakasan kita. About what happened to the cruise ship, isn't that enough answer for your question, little dove? Hindi naman ako asumera, Matthews. Sige. What do you think about us? Wala. Really? Everything that happened between us is just nothing for you? Wala naman akong sinabi na ganun. I mean, wala naman talagang tayo, 'di ba? Right. I'm just your captain. Napairap siya. Ayan ka na naman sa pagdadrama mo eh. Kung sinabi mo sa akin kung anong nararamdaman mo sa akin, edi sana. Nasabi ko na yung tama. Fine. I'll tell you. Go ahead. My time is precious. Kunwaring masungit na anya. I want to spend my lifetime with you, little dove. Panimula nito. I want to explore the world with you. I don't know how, but I just woke up one day looking forward to seeing you smile and ending the day with casual conversations that will end up with us sleeping unconsciously with smiles on our face. I want to witness all your wins and loses. I want to embrace everything about you, little dove. Nakagat na lang ni Atisa ang dila nang halikan nito ang noo niya. I want you, Atisa. Hindi dahil sa pinagkasundo tayo? Alam mo kung gaano ako katutol nun na magpakasal tayo. So ano ngang dahilan? I appreciate your words, Matthews. Pero wala dun yung word na gusto kong marinig. What brattle little dove? Nakangising anito. Atisa. Oh, I love you. Tila tinakasan ng hangin si Atisa dahilan para matawa si Matthews. At tulad ng sinabi ko, wala akong plano na i-give up ka. Kung kailangan mag-umpisa ako sa panliligaw, gagawin ko. Are you sure? Trust me, little dove. I'll never been sure with my feelings until now. Dahan-dahan siyang tumango, hinatak siya nito upang yakapin. Matthews, hindi ko alam kung ano yung sasabihin ko. Hindi kasi ako sanay sa ganito eh. It's okay. I'm willing to wait for your answer. Kahit gaano pa yan katagal, Atisa. Pinanghawakan ni Atisa ang mga salitang yon ng lalaki. Malaking dahilan, kaya tinanggap siyang muli ng kanyang mga magulang ay dahil kay Matthews, na hindi na siya tinantanan.
Niligawan siya nito, pinagsilbihan, at hinayaan siya na gawin ang mga bagay na makakapagpasaya sa kanya. Yaya Melinda, sure kang ayos lang to? Sa pagkakaalam ko kasi, hindi nilalagyan ng food color yung red velvet cake. Super red na siya na parang color blood. Nakangiwing saad ni Atisa habang hawak ang cake na sariling gawa. Kailangan kong mag-aral ulit. Nakalimutan ko na halos lahat ng mga napag-aralan ko Ngayon na lang kasi ako nakapag-bake ulit eh. Ay naku, ayos na yan. Wala ka na ring oras para gumawa dahil dadating na anumang oras yung nobyo mo. Aalis na ako ha. Ikaw nang bahala dito. Basta kabilin-bili na ng mommy mo na hindi ka pwedeng mag-overnight dito sa condo ni Matthews. Hindi ko po siya boyfriend, Yaya. Diba sasagutin mo na siya ngayon? Opo, pero mamaya pa yun. Depende na lang kung anong magiging comments niya sa niluto ko at na-bake ko. Napahalakhak yung ginang. Good luck na lang talaga kay Matthews. Sana hindi sumakit yung tiyan niya. Napahalakhak pa ito. Hindi mapakali si Atisa nang maiwan siyang mag-isa sa kondo ng lalaki. Maya-maya, bumukas ang pinto at sinalubong niya ng yakap ang binata. I miss you. I miss you too, little dove. Akala ko bukas pa tayo magkikita. Anyway, I changed my mind. Hindi na ako sasakay sa barko. I can't be away from you. I'm near to losing my mind. Ako din, parang gusto ka na lang mag-apply sa inyo. Mababa itong tumawa. Don't worry. That will be the longest time that we'll live apart. Magfo-focus na ako sa business namin after this. Let's talk about that while eating dinner. Gutom ka na ba? Yeah, nagluto ka? Yup. And nag-bake? Oh, bakit parang gulat ka? It's the first time that someone cooked for me. But this will be not the last time. Kinindatan niya ito, hinatak niya ang lalaki at pinagsilbihan. Later ilalabas ko na sa fridge yung red velvet cake for our dessert. For now, enjoy my special steak and pasta. Thank you for this, Atisa. Ang sarap mong uwian. Dito ka matutulog? Bawal daw, sabi nila mommy eh. I can call her later. Ipapaalam kita. Okay. Gusto ko rin kasi, Kasi? I want to do movie marathon with you. Namiss kita ng sobra. Akala ko, ni-love bomb mo na ako eh. 1 taon ka na nakadikit sa akin tapos bigla ka nalang mawawala ng 5 buwan. I'm trying my best to contact you every day, Atisa. Hindi naman kita iniwan. Nakatawang anito. You missed me that much, huh? Napairap na lang siya. Tama na nga, kumain ka na. Excited na akong matikman mo yung dessert later. Grabe ka, Atisa. Wala pa tayong label. Nasa ganyan ka na kaagad na iniisip? Ano? Baliw! Naibato niya ang table napkin. Tawa naman ng tawa ang lalaki. Matapos kumain ay nilabas niya na ang cake. Hindi pa siya perfect pero I think maayos naman yung mixture kahit papano. What is that? Red velvet cake. Oh, bloody red cake. Huwag ka nang kumain. Akin na lang. Iuuwi ko na yan. Joke lang. Please, subuan mo ako. Parang mas matamis kapag ikaw mismo yung nagpakain sa akin eh. Hinatak siya nito paupo sa kandungan at nagpa-cute. Please, Atisa. Akala ko ba na-miss mo ko? Napaka-ate. Oh, nga. So sweet. It reminds me your lips, little dove. Talaga? Yeah. I almost forgot the taste. Thanks for reminding me through this cake. Napairap siya. Napakalandi mo talaga. Pero mahal mo. Ha? Ang lakas mo naman. Yeah. Because you will never sit on my lap if you don't love me. Napakagat na lang sa labi si Atisa. Nawala ang kaninang confidence niya upang umamin. May gusto pala akong sabihin. What is it? You need to stop courting me, Matthews. Gumuhit ang gulat sa mukha nito. Why? Anong nagawa kong mali, Atisa? Is this because of my job? Sorry kung nawala ako ng ilang buwan. Wala naman na akong balak na umalis ulit eh. I'll continue courting you. Babawi ako, promise. That's not the reason, Matthews. I'm asking you to stop courting me kasi... Kasi? Kasi gusto ko nang maging girlfriend mo. Napapikit siya matapos sabihin yon. Are you sure? I'm 100% sure, Matthews. Hindi ako comfortable kapag hindi kita nakikita. When you were away, I was overthinking every day about what could happen while you're on that cruise ship. Ayoko nang may pagsisihan ako, Matthews. I realized that I'm already in love with you. So much in love that I want to spend the rest of my life with you. Dahan-dahan lang, little dove. Baka hindi ako makapagpigil. Pinipigilan nitong ngumiti, ngunit pilit na kumakawala yon sa labi nito. Hinaplos niya ang pisngi nito.
I love you so much, Matthews. At sana hindi pa huli ang lahat. Sana pareho pa rin yung nararamdaman mo sa akin kahit na matagal na tayong nagkalayo. It has changed, Atisa. Natigilan siya nang marinig yon. Mas lalong lumalim yung pagmamahal ko sa'yo. Kainis ka? Kinabahan naman ako sa'yo. Patapusin mo muna kasi ako. Stop laughing. That's not funny. Okay, I'm sorry na. Niyakap siya nito ng mahigpit. Ibig sabihin ba nito, tayo na? Depende kung gusto mo lang na maging manliligaw ko lang. I can be your suitor and be your boyfriend as well, Atisa. Wala namang magbabago. Well, bukod sa, Ang alin? Ngumuso ito. No para bang hindi mo ko hinalikan kahit na hindi pa tayo? Nagustuhan mo rin naman, diba? May magagawa ba ako? Nakuha mo na yung first kiss ko eh. At least nasa cruise ship tayo. Kahit na nakapajamas lang ako that time. You're beautiful, Atisa. Kahit ano pang suotin mo, hindi magbabago yon. Talaga? Kahit na nakahubad lang ako? Huli na para bawiin yun ni Atisa. I don't know. Maybe we'll find out tonight. Napalo niya ang dibdib nito. Natawa na lang si Matthews. Matapos kumain, ay magkasama nilang niligpit ang pinagkainan. Naligo si Atisa habang pinagpaalam siya ni Matthews sa mga magulang. Anong sabi nila, Mommy? Pumayag ba sila? Bagay na bagay sa yung shirt ko. Inirapan niya ito at umupo sa kama. Ewan ko sa'yo, ano ngang sabi ni Mommy? Pumayag siya, pero in one condition. Ano? Huwag muna raw kitang buntisin hanggat hindi pa tayo kasal. Nabato niya na lang ng unan ang lalaki. Nakausap ko rin si Senator. Noon ko lang narinig na ganun kaseryoso yung boses niya. Usually masyado siyang pasipsip sa amin ni Daddy kaya palaging mababa yung boses. Ano namang ibig sabihin nun? They truly care for you, Atisa. Kinuha niya ang tuwalya at si Matthews na ang nagpunas ng buhok niya. Kapag daw may ginawa kong hindi mo gusto, sisiguraduhin niyang sisirain niya yung pamilya namin at hindi na makakabangon. Parang sanay-sanay mang threaten si Senator. He's been into politics since I was a child, Matthews. Yeah. Aware ka ba sa mga ginagawa nila? Yes. Ngumiti siya ng mapait. Kaya gusto ko nang makaalis sa bahay. Diring-diri ako sa sarili ko. Pera ng taong bayan yung ginagamit ko para mabuhay. May plano ka pa bang pakasalan ako, Atisa? Of course. Ngayon pa ba na tayo na? I want to leave with you as soon as possible, Matthews. So that means we're officially engaged. Hindi pa. Wala pang singsing eh. Parating na yung pinakustomize kong singsing sa ibang bansa, Atisa. Let's wait a little. I'll give you the grandest wedding you could ask for. Ayos lang sa akin kahit simple. Basta ikaw yung groom, Matthews. No, little dove. You deserve it. I'll work hard to give you the life that you've always been praying for. Hinarap niya ito at hinalikan ang tungki ng ilong nito. I love you, Matthews. I love you, little dove. Buong akala ni Atisa na mas lalong liliit ang mundo niya kapag nagpakasal sila ni Matthews. Tulad ng isang kalapati na nasa hawla, magiging kontrolado at masikip ang gagalawan niyang mundo. Ngunit ang pagpapakasal kay Matthews ang nagpalaya sa kanya sa kadenang buong buhay niya ay nakatali siya. Makalipas ang 9 na buwang paghahanda ay naganap ang pinakahihintay ng lahat. Sa lahat ng nandito, ngayon ay saksi tayo sa pag-iisang dibdib ni na Matthews at Atisa. Dito sa harapan ng dagat, sa harap ng Diyos, at sa harap ng pag-ibig na pinili nilang panghawakan. Pahayag ng pare. Naramdaman niya ang pagpisil ni Matthews sa kanyang kamay. I love you. Bulong ni Matthews. I love you too, babe. Sagot niya. Alam kong sabik na kayo sa isa't isa pero wala pa tayo sa parting yan. Pagsingit ng pare dahilan para magtawanan ang eksaktong 100 bisita nila, lahat ay malalapit sa kanila. Sorry, Father. Hindi nagpakita sa akin kahapon eh. Akala ko tumalo na naman sa barko para takasan ako. Kamot ulong sagot pa ni Matthews. Natawa na lang din siya. Maya-maya ay nagpatuloy na ulit ang seremonyas. Ang singsing na ito ay simbolo ng walang hanggang pag-ibig ko sa iyo, Matthews. Tulad ng dagat na ito, walang simula, walang katapusan, at walang hangganan. Emosyonal na pahayag ni Atisa habang isinusuot sa lalaki ang singsing. Ang singsing na ito ay simbolo ng walang hanggang pag-ibig ko sa iyo, Atisa. Tulad din ng dagat na ito, malalim at walang dulo ang pagmamahal ko sa iyo. Si Matthews naman ang nagsuot ng singsing. Sa kapangyarihan na ibinigay sa akin, idinideklara ko kayong mag-asawa.
Hindi pa man tapos ang pari ay hinalikan na siya ni Matthews. Tila nalunod ang ingay ng mga tao sa paligid sa lakas ng pintig ng puso nila. You're mine now, Atisa. Naitali ako sa'yo pero mas naramdaman ko pa yung kalayaan ko. You'll now have full control over your life, Atisa. I promise you. I would love to see your wings spread wide and navigate this world freely. I'm always here to support you. Nayakap niya na lang ang lalaki. Nagkaroon pa sila ng pictorial habang papalubog ang araw. Nang tuluyang dumilim, ay naging mas buhay ang paligid dahil sa ganda ng resepsyon. Atisa, can I talk to you? Don't worry, Matthews. Ibabalik ko rin yung asawa mo kaagad. Nakangiting saad ng ina ni Atisa. Of course, I'm just at the corner. Nakatangong sagot pa ni Matthews. Dinala siya ng ina palabas sa isang balkonahe kung saan tanaw na tanaw ang dagat. Your father and I are genuinely happy for you, Atisa. I know, Mom. Big time si Matthews kaya I'm sure malaking impact yun sa pangalan niyo ni Daddy. Pilit siyang ngumiti. I admit, I'm not a perfect mother. Lumaki ka kay Melinda at umikot ang buhay namin ng daddy mo sa trabaho. Pero believe me, gusto lang namin ng daddy mo na bigyan ka ng maayos at magandang buhay. By controlling my life, my decisions, that's our only way to ensure that you'll have a perfect life, Atisa. Paano pala kapag hindi ko minahal si Matthews, Mommy? Matatawag mo pa rin ba yung perfect? Whether you love him or not, I know you'll be safe in his arms. Anak siya ng presidente. Sure akong protektado ka ano man yung mangyari sa amin ng daddy mo. Bakit, Mommy? Anong ginagawa niyo ni Daddy para mapahamak yung buhay ko? Nangilid ang luha niya. It's not for you to know, honey. Tumigil na kayo, Mommy. Tumigil na kayo hanggat hindi pa kayo nahuhuli sa mga maduduming ginagawa niyo. Everything about politics is dirty, Atisa. Kahit ang daddy ni Matthews ay hindi malinis ang kamay. We have to do those things to protect our people. Maraming tao yung umaasa sa amin ng daddy mo. We can't just let them to be in the hands of those people. Hindi naman kayo magnanakaw, diba? Hindi tax ng mamamayan yung ginagamit niyo sa akin. Of course not. You know what? Let's not talk about this tonight. Mag-enjoy ka ngayon, okay? Matthews is a good guy. Alam kong hindi kanya pababayaan. Niyakap sa nito ng mahigpit. Inayos na muna ni Atisa ang sarili bago muling hinarap ang asawa. Niyakap niya si Matthews. Thank you for this grand wedding, babe. Ang mahal ng nagastos mo. Pero wag kang mag-alala. Kapag naging successful yung bread and pastry shop ko, babayaran kita. Pero installment muna, ha? Silly. Ang pera ko ay pera mo na rin mula ngayon. Ah, talaga? So pwede ko nang mahingi yung bank details mo? Yeah, later. Pero may kapalit na muna. Mamaya. Napahagikik siya. Ang ganda ng cruise ship na to. Hindi ganun kalaki pero sapat na para sa lahat ng mga bisita natin. Magkano naman yung renta mo dito? Hindi mo naman kasi sinabi sa akin lahat ng breakdown ng gastusin natin eh. I did not rent this place, Atisa. Oh, so isang privilege dahil anak ka ng presidente or captain? I bought this cruise ship, Little Dove. It was named after you. The Atisa, Ella. Matthews. Dito tayo magbabakasyon every year para i-celebrate yung anniversaries natin, Atisa. We'll explore the world and witness the unending beauty of the sea. We'll experience all of them together. Wala na siyang nasabi. Naluha na lang siya at nayakap ang lalaki. Buong akala niya doon nagtatapos ang mga malalaking bagay na ginagawa sa kanya ng lalaki. Ngunit araw-araw ay hinihigitan pa nito ang lahat. Naging maayos at matiwasay ang relasyon nila. Naipatayo ang pangarap na bread and pastry shop ni Atisa at naroon si Matthew sa bawat hakbang niya. Nanay Melinda, sa tingin mo hindi naman OA itong mga hinanda ko para kay Matthews, no? Ngayon ko na lang ulit siya masu-surprise eh. Pareho kasi kaming naging busy. Siya sa expansion ng plantation nila sa Cebu. Wala ko naman sa opening ng new branch nitong shop namin. Ayos naman, maganda, masarap sa mata. Tipid na sagot ng matanda. Bakit ang ikli naman ng compliment mo, Yaya? Feeling ko tuloy pangit. Maganda nga. Medyo emosyonal lang ako kasi, tignan mo.
Ang laki ng pinagbago mo. Mas lalong naging maliwanag ang aura mo magmula nang magsama kayo ni Matthew sa iisang bahay. Ngayon naman ay talagang bubuo ka na ng pamilya. Magkakaanak ka na. Mahal na mahal kasi ako ng lalaking yun eh. Kita mo nga, Yaya. Nagawa pa akong patayuan ng sarili kong shop. Kaya ginagawa ko lahat para patunayan sa kanya na kaya kong tapatan ang pagmamahal na binibigay niya sa akin. Sa tingin ko kahit kailan, hindi mo yun matatapatan. Bakit naman? Dahil kapag nakita ng lalaking yon na tinatapatan mo ang lahat ng efforts at pagmamahal niya, mas lalo niya pa yung hihigitan. Ganun kanya kamahal, Atisa. Ano pa ngayon na may dinadala ka na? Napabuntong hininga siya. Napakaswerte ko kay Matthews. Swerte din siya dahil hindi na siya makakahanap ng katulad mo, anak. Sa bagay, sa ganda ko ba naman na to? Natawa na lang silang dalawa. Pero Yaya, nakausap ko na si Mommy about dito kagabi. Sinabi ko sa kanya na gusto kitang kuhanin. Doon ka na sa amin ni Matthews. Pero hindi para mag-alaga sa amin. Gusto ko na makasama ka sa iisang bahay, Yaya. Masaya akong malaman yun, Atisa. Gusto ko ring makita kung paanong lumaki yung mga anak niyo ni Matthews. Total wala naman akong ibang pamilya. Kaya sa'yo at sa pamilya mo na lang talaga, ibubuhos ko yung nalalabing taon ko dito sa mundo. Huwag mo na nga sabihin yan, Yaya. Maaabutan mo pa yung mga apo mo sa tuhod. At saka pwede bang nanay nilang itawag ko sa'yo? Nakita niya kung paanong mangilid ang luha ng matanda. Natawa na lang sila sa isa't isa matapos ang kadramahan ng mapagtanto kung anong rason kung bakit nandoon sila sa shop. Hindi nagtagal ay dumating na si Matthews. May event ba bukas? Bakit nakaset up lahat ngayon? You should have told me para nasamahan kita. Kanina pa nag-out yung staffs mo. For sure, ikaw lang mag-isa yung gumawa ng lahat ng to. Kaagad na saad ni Matthews. Sinalubong niya ito ng yakap at ipinahinga ang ulo sa dibdib nito. I missed you so much, little dove. I miss you too, babe. Pero hindi para sa guest ang preparation na to. Okay? It's for you. Let's celebrate the success of our shop. Pati na rin yung lahat ng ganap sa'yo. Thank you for this. Babawi ako sa'yo, promise. Ang dami mo nang nagawa para sa akin. Hindi mo na kailangan pang bumawi. Ako ang dapat bumawi dahil napaghuhulihan mo na ako. Your happiness is my top priority, Atisa. Hindi mo dapat binibilang yung mga yun. Okay, pero bukod dito sa surprise date, I want to tell you something. What is it, little dove? Don't tell me you're planning to file an annulment. Tatanggalan talaga kita ng access sa lawyer natin. Baliw? Tumatawang nahampas niya ito. I'm pregnant, Matthews. Magkakababy na tayo. What did you say? I'm carrying our babies, Matthews. Yes, babies, kasi dalawa ka agad. Emosyonal na sagot pa nito. Tila kinapos ng hangin ang lalaki at napayakap na lang sa kanya. Oh God, dalawa agad. Sana magmana silang lahat sa'yo, no? Para maging blessing din sila sa iba. No, mas maganda kung sa'yo sila magmana. Gusto kong makita yung maliit na ikaw. Pinisil nito ang ilong niya. Thank you for preparing all of this, Atisa. Hindi lang naman ako ang nag-ayos nito, kasama ko si Nanay Melinda. Did you told her about your plans? Yes, at pumayag siya. Nasa atin siya tumira. Good. Kailangan ko nang iparenovate yung itaas ng bahay. Dadami na tayo sa pamilya. Thank you for everything, Matthews. Kapag tungkol sa akin, ang dali mong nagagawa ang lahat. Pakiramdam ko, spoiled na spoiled ako. As it should be. Lahat gagawin ko for you. Lahat gagawin ko para sa inyo ng mga anak natin. Bulong pa ni Matthews. Pakiramdam ni Atisa ay wala na siyang mahihiling pa sa buhay. Binigyan na siya ng perpektong lalaki na makakasama niya habang buhay at mga anak na palalakihin nila ng magkasama. Tulad ng pagsasama ng ibang mag-asawa ay dumadaan din sila sa malulubak na parte ng buhay. Ngunit palaging sinisigurado ni Matthews na hindi sila matutulog ng may mabigat na pakiramdam sa dibdib. Yun ang buhay na pinangarap ni Atisa at ang buhay na tinatamasa niya ngayon. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Matthews at Atisa. Naway kayo po ay kinilig at may natutunan sa kwentong ating napagsaluhan ngayong araw. Muli po ay maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig. Hanggang sa susunod, abangan pa rin po ang mga kwentong puno ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Siyempre dito pa rin po yan sa inyong inaabangang Dear Jen.